nasasaktan tayo because of their ways of talking to us, their ways of paniningil. Kahit man sabihin natin na, hindi kasi ako nakakabayad ng credit card bill ko, ilang buwan na akong hindi nakakabayad. So maybe the bank, the credit card provider, or the lending institution has all the rights na pagsabihan ako ng ganito, or ganito yung pananalita sa akin kasi nga, paano hindi naman kasi ako nakakabayad ng aking mga babayarin? Nakakalimutan natin na, hey, meron din tayong rights. Meron din tayong rights to set boundaries. So sa araw na to at sa video na to, huwag niyong palalampasin ang bawat salita na manggagaling sa aking bibig. Huwag mag-skip para malaman nating lahat kung ano ba yung mga karapatan ng isang bank client or ng isang credit card client over our credit card providers and over the banks. So hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Bakit ba ito yung napili kong topic for today? Yes, ito yung napili kong topic. I want to emphasize this or to give stress to this kasi ang dami kong nababasang mga comment na takot na sila or nag-worry na sila so much about unpaid credit card bills, ilang buwan nang hindi nababayaran, and sometimes ang feeling, not sometimes, most of the time, ang feeling mo or ang feeling natin dahil hindi tayo nakakabayad ng credit card bills natin, parang the bank or the credit card provider, they have all the rights to demand from us payments or yung karapatan para makinig sa lahat ng mga sometimes pangungutya. Sometimes may nakakausap tayo from the lending institutions na kung minsan nasasaktan tayo because of their ways of talking to us, their ways of paniningil. And it is due time for us to know kung ano din ba yung mga karapatan natin. Kahit man sabihin natin na hindi kasi ako nakakabayad ng credit card bill ko, ilang buwan na akong hindi nakakabayad. So maybe the bank, the credit card provider, or the lending institution has all the rights na pagsabihan ako ng ganito or ganito yung pananalita sa akin kasi nga, paano hindi naman kasi ako nakakabayad ng aking mga babayarin, ng aking mga credit card bills and all that. But then again, kailangan ma-emphasize sa atin na mayroon din tayong karapatan. We have to protect ourselves and to preserve ourselves and our dignity as well, kahit na alam nating may utang tayo sa kanila. So kailangan ngayong araw na to ma-emphasize ang mga hindi naman lahat, kasi pag i-discuss ko lahat, aabutin tayo ng siyam-siyam. Pero I'm giving you yung mga few of the rights that we need to know para at least magiging tool natin ito. Yun na naman yung palagi kong sinasabi, tool or kind of information that we could use as we go through our credit card journey. So okay, dyan ka lang at panoorin mo ang buong video na to. Alright, so this video is intended doon sa mga credit card holders or kayong mga subscribers na hindi nakakabayad ng credit card bills because of financial struggles, na hindi na nakakakain, hindi na nakakatulog, hindi makatulong sa gabi sa kaiisip, hindi makapag-focus because of the fears, dilemma, and worries dahil nga doon sa mga unpaid credit card bills or kahit siguro mga loans sa bangko. Ang nakakatakot doon, not the truth na may utang kang babayaran Ang nakakatakot at nakaka-worry, yung the way they speak with you or to you, yung intensity ng pakikipag-usap, yung may kalakip na pananakot, panggugulat, it worries you that much. It really worries you. Nagiging dilemma mo na, nagiging cause na ng harassment sa'yo, at yun ang ayaw natin. Pero ngayong araw na to,
I am going to discuss with you, first and foremost, TCPA, Telephone Consumer Protection Act. Under Republic Act 7394, ito ang provisions ng Republic Act na to. Under the Republic Act 7394, businesses that call people who have chosen not to receive calls or otherwise violate consumer call preferences may be subject to fines. The law contains provisions for deceptive practices and privacy violations with the goal of protecting consumer rights. Depending on how serious the infraction was, penalties could include fines, legal action, and other repercussions. So doon pa lang malinaw yung sinasabi ng batas na ang isang business bawal tumawag sa isang consumer if he or she opt not to receive calls. Lalong-lalo na kapag napaka-violent naman ng reaction or ng way ng pakikipag-usap ng mga business providers kapag may kahalong pananakot, panggugulat, diba? Harassment yon. And i-emphasize natin na under the provision of Republic Act 7394, kapag na-violate nila yung Privacy Act, merong karampatang fines ito. So aalamin natin kung ano yung fines na nararapat dun sa mga business providers na nag-violate ng Republic Act na to. Depending on the nature and extent of the violation, the fines are ranging from 500 to 50,000 pesos. Violators may face lawsuit, including civil and criminal cases for deceptive practices or privacy violations. Courts may also order restitution or compensation to affected consumers. Alright, so ang question is, paano ba nating i-activate yung karapatan na ayaw nating tumanggap ng tawag, lalo na kapag nanghaharas ang isang business provider? We can email the bank or the business provider and tell them not to call you. Instead, they can send you email or SMS. Nang sa ganon, you can protect also yung karapatan mo at yung maproteksyonan mo ang sarili mo na hindi ka maharas. Kasi kahit isang salita or dalawang salita lamang yung natanggap mo from the call, that can change your perception, that can change your life, that can even affect your family. Kaya importante na bigyan natin ng boundary, and if we choose not to receive calls from the business provider, we can let them know. Instead, kasi may option naman sila to send you email or SMS. At eto na, kapag ba ikaw ay may utang kay bangko, sa credit card man yan, sa loan man yan, or hindi ka nakakabayad ng credit card bills mo ng ilang buwan, and talagang nakikita mo yung sarili mo na wala ka talagang paraan para makapagbayad ka, and you are really financially struggling. So, ibig sabihin ba nun, talagang lugmok ka na, kawawang-kawawa ka na, feeling mo wala kang talagang karapatang magsalita kasi alam mo na nasa iyo lahat ng kamalian. Well, sometimes yung financial struggles na nararanasan naman talaga ng bawat isa sa atin, there are times that we cannot really anticipate. Katulad ko example lang. Na-promote ako sa trabaho, and praise God because promotion is a blessing. Ngayon, dahil sa process ng mga papeles, alam nyo ba na yung mga naunang na-promote kesa sa akin, 2 buwan na silang hindi sumasweldo. And I expect the same. Kasi yung process ng papel, well, hindi ko alam kung ganito ba lahat ng mga government agencies or yung sa amin lang. Well, I don't know. Hindi naman yun ang topic natin. Pero ang gusto ko lang i-emphasize dito, ito yung pagkakataon na hindi mo talaga ina-anticipate na hindi ka sa sweldo ng ganong kahabang panahon. So, depende pa kung gaano kahaba yung process ng papeles mo, ng documents mo. Yun na nga, hindi mo rin talaga masabi. And sometimes yung mga pangyayari sa buhay na biglang may nagkasakit sa family, may ganitong klase ng insidente, may ganitong klase ng problema na involved ang finances. So those are things na hindi mo talaga kayang i-predict din. So, hindi mo dapat kinakaawaan yung sarili mo or hindi ka talaga dapat din matakot. Ang pinakamabisang gawin kapag alam mo na hindi mo kayang bayaran yung loan mo or yung mga credit card bills mo,